Maraming tao ang nangangarap na manalo sa loto dahil naniniwala sila na ito ang kasagutan sa lahat ng kanilang problema. Ang pagkakapanalo na ito ay maaring magdala ng higit pang mga problema kaysa sa mga bagay na nalulutas nito. Karamihan sa mga tao ay hindi alam kung paano haharapin ang kanilang bagong buhay at marami sa mga nanalo ay nalugi o minalas. Sa kasamaang palad, ang pera ay madalas na umaakit sa mga taong sakim at naniniwala sila na may karapatan sila sa ilan sa mga panalo. Ang mga sumusunod na tao ay nagkaroon ng kanilang buhay at ang buhay ng kanilang mga pamilya ay nasira nang manalo sila sa loto. Kamusta? At maligayang pagdating sa aming channel, True Stories PH. Bago tayo magsimula, upang kami ay makapagbahagi at makapagbukas ng kamalayan sa ganitong uri ng kaso, huwag nating kalimutang pindutin ang ating subscribe button at tiyaking i-click ang notification bell para maging updated ka na rin sa aming mga latest upload. Natuwa si Uruj Khan, isang businessman sa Illinois, United States, sa kanyang pagkakapanalo ng $425,000. Plano niya gamitin ang pera sa kanyang negosyo. Gusto rin niyang magbigay ng donasyon sa isang ospital ng mga bata. Dumalo si Khan sa isang press conference kung saan nakatanggap siya ng sobrang laki ng tseke. Pagkatapos ay umuwi siya at nagkaroon ng tradisyonal na hapunan kasama ang kanyang anak na babae, ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan. Hindi naging maganda ang pakiramdam ni Khan pagkatapos kumain at maaga siyang natulog. Nagising siya sa matinding paghihirap at bumagsak siya nang sinubukan niyang tumayo. Ang kanyang asawa ay nag-dial sa 911 at si Khan ay isinugod sa ospital. Namatay siya kinabukasan. Natukoy ng medical examiner na si Khan ay namatay sa natural na dahilan. Ang kanyang pagkamatay ay inuugnay sa isang uri ng sakit na cardiovascular. Walang isinagawang autopsy. Naghinala ang kapatid ni Khan sa biglaang pagkamatay. Hiniling niya sa medical examiner na muling imbestigahan ang katawan ng kanyang kapatid. Sa pagkakataong ito, ay nakakita sila ng nakamamatay na dami ng cyanide sa dugo ni Khan. Hinanap ng mga pulis ang gumawa ng krimen, ngunit hindi sila nagtagumpay. Hanggang ngayon, ang kaso ay hindi pa rin nareresolba. Nanalo si Abraham Shakespeare ng $30 million sa lottery at naiuwi niya ang kanyang kabuang halaga na $17 million. Iginiit niya na hindi siya babaguhin ng pera. Si Shakespeare ay isang mabait na tao. Tumutulong ito sa mga nangangailangan at gusto niyang manatili sa ganoong paraan. Sa kasamaang palad, ang kabaitan ni Shakespeare ay naging bali-balita sa kanilang lugar. Ang mga tao ay nagpupunta at nagbibigay ng sari-sarili nilang kwento ng kahirapan. Hindi niya mapigilang tulungan ang mga ito. Si Shakespeare ay parehong mapagbigay sa kanyang mga kaibigan at dahil dito, mabilis na naubos ang kanyang pera sa bank account. Nakilala niya ang isang babae, si Doris Moore. Ito ay nag-alok na tulungan siyang pamahalaan ang kanyang pera. Nagbukas din ng account si Moore gamit ang pera ni Shakespeare. Gumastos siya ng $1 million sa mga mamahaling sasakyan at mararangyang bakasyon. Hindi ito naging sapat. Gusto pa ni Moore makuha ang lahat ng kanyang pera. Binaril niya si Shakespeare ng 2 beses sa dibdib
at inilibing niya ang katawan nito sa isang bukid. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan at pamilya na umalis siya sa bayan at gustong takasan ang mga taong patuloy na humihingi ng pera. Nagkunwari si Moore na si Shakespeare ay buhay pa ng maraming buwan. Nagpadala siya ng mga regalo sa anak nito. Nagpadala din siya ng mga mensahe mula sa cellphone ni Shakespeare na pinapalabas na buhay pa ito. Kumuha pa siya ng isang tao na nagpanggap bilang si Shakespeare para tawagan ang kanyang ina. Ang pamilya ni Shakespeare ay hindi nalinlang ni Moore. Iniulat nila siya bilang nawawala. Hindi nagtagal ay natagpuan ng mga pulis ang kanyang bangkay at agad nilang pinaghinalaan si Moore. Siya ay inaresto. Napatunayang nagkasala at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang walang parole. Nanalo si Andrew Whittaker ng $314.9 million. Nakatanggap siya ng $113.4 million pagkatapos mabawas ang buwis. Itinuturing niya ang kanyang sarili na pinagpala. Agad na nagsimulang mag-donate ng pera sa Whittaker sa charity. Nagbigay siya ng milyon-milyon sa kanyang simbahan at lumikha siya ng sariling kawang-gawa para tulungan ang mga tao na makahanap ng trabaho, bumili ng pagkain, o makapag-aral. Hindi nagtagal nagsimulang humingi ng pera ang mga tao. Ang mga ito ay nagpadala sa kanya ng napakaraming sulat na kailangang umarkila ng 3 tao upang buksan ito lahat. Sila ay gumugugol ng higit sa 8 oras sa isang araw sa pagbubukas lamang ng mga liham. Ang ilang mga tao ay hindi handang maghintay para sa donasyon. Maraming bisita ang dumarating sa kanyang bahay araw-araw upang magreklamo tungkol sa kanilang mga problema sa pananalapi. Ang ilan sa kanila ay nagalit ng tanggalin na ito ni Whittaker at pinagbantaan nila ang kanyang pamilya. Nagsimulang idemanda ng mga tao si Whittaker. Gumastos siya ng higit $3 million sa pagpigil sa daang-daang demanda. Halos lahat ay bogus. Na-stress si Whittaker sa bagong atensyon. Sinimulan niyang magpunta madalas sa isang strip club at nagsimula siyang lumahok sa mga high stakes sa pagsusugal. Habang siya ay nasa isang strip club, binuksan niya ang isang briefcase na naglalaman ng $545,000. May nagdroga sa kanya at nagnakaw ng briefcase. Nabawi ang pera kahit na ang insidente ay nagpahayag ng kanyang masamang gawi. Kahit na siya ay pinahiya sa publiko, si Whittaker ay sinasamba pa rin ng kanyang pamilya. Lalo siyang naging malapit sa kanyang nag-iisang apo na si Brandy. Siya ay tumulong sa pagpapalaki kay Brandy. Ang kanyang ama ay patay na at ang kanyang ina, ang anak ni Whittaker, ay may cancer. Binigyan niya ang 15 years old na si Brandy ng kahit anong gusto niya. At random, binibigyan pa siya ni Whittaker ng libu-libong dolyar. Ang pera ay umakit sa mga nagbebenta ng droga at hindi nagtagal ay nalulong si Brandy dito. Ipinadala nila siya sa rehab, ngunit hindi ito naging matagumpay. Pagkalipas ng 2 taon, nawala si Brandy. Nadiskubre ang kanyang katawan na nakabalot sa plastic tarp. Ang sanhi ng kamatayan ay hindi nalaman, bagaman mayroong mga iligal na droga na nakita sa kanyang katawan. Ang pagkamatay ni Brandy ay nagdulot ng stress sa pamilya ni Whittaker. Siya at ang kanyang asawa ay naghiwalay. Sila ay 42 years ng kasal. Nang sumunod na taon, ang kanyang nag-iisang anak ay namatay.
Napagsisihan ni Whittaker ang kanyang pagkakapanalo sa loto at sana ay pinunit na lang niya ang ticket.